Okay, isang mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao, na lagi po natin nakakasama sa bawat araw po na tayo po ay mayroong mahalagang pinag-uusapan dito po sa ating programang Reaction Mo, Birad Ako. Okay, sa ating pagpapatuloy ay pag-uusapan po natin ito pong isang party list, no? Isang party list na kung saan ay si Digongyo po. Si Digongyo po ang siyang di umano'y nagtayo nito. Nagtayo nito. So, para maintindihan po natin, mga minamahal kong mga kababayan, no? Ito po, panoorin po natin. Isang party list na binuo ng mga Duterte ang tututok sa pangangailangan ng higit 3 milyong mangingisda na nila'y napapabayaan ng gobyerno. Si Jason Rubrico, magbabalita. Binuo ng mga Duterte ang puwersa ng Pilipinong Pandagat Party List na irerepresenta ang sektor ng mga mangingisda sa Kamara. Ayon kay PPP Party List Second Nominee Brian Lim, sa matagal na panahon ay napapabayaan ng pamahalaan ang nasabing sektor. Kani nga party list manggod, na ito reason nga ngano siya gimugna, no, sa mga Duterte. Nakita manggod nila nga since time and bo walay ga represent kaning fisher folk sector. Tapos always nato madunggan nga nabilin sila sa lalayan, walay ga represent, neglected sector sila. Pagbibigay diin ni Lim, panahon na para magkaroon ng boses ang mga mangingisda at matiyak na sila ay nakakakuha ng sapat na suporta mula sa pamahalaan. So yun po mga minamahal kong mga kababayan. So isusulong daw ni Duterte yung kumbaga para ipaglaban daw yung mga mangingisda na hindi daw pinapansin ng gobyerno, no? Pero dito mga minamahal kong mga kababayan, matatawa ka po. Ang alam ko po kasi mga minamahal kong mga kababayan, no? Yung party list na ito ay matagal na. Matagal nang binuo ni Duterte. Pero, noong mga panahon niya, sa loob ng 6 na taon, ay hindi po niya ito, kumbaga, hindi niya ito binuo ng, kumbaga, although tinayo niya, pero hindi niya talaga ito binigyan ng pansin. No? Mas binigyan po niya ng pansin yung pagnanakaw sa pera ng taong bayan. Alam niyo po ba kung bakit niya ito ngayon binibigyan ng pansin? Alam naman po natin, syempre para po makuha ng mga Duterte yung intensyon. Para po makuha ng mga Duterte yung simpatya ng taong bayan. Nakakatawa di ba? Kaya daw nila itinayo to para daw magkaroon ng boses yung mga mangingisda. Kung titignan po ninyo mga minamahal kong mga kababayan, noong panahon po ni Duterte, matagal na po yan nangyayari. Na kung saan marami po mga mangingisda na naaabuso. Maraming mga mangingisda ang naaabuso. Na kung saan, hirap na nga sa hanap buhay, pinahihirapan pa. Dahil maraming mga uri ng isang tawag dito sasakyan pandagat na ginagamit para manguha ng isda ang nakakasira po ng mga kagamitan ng ating mga mangingisda. At yung iba naman kaya hindi na nakakakuha ng maganda, maayos yung ating mga mangingisda o ating mga maliliit na mangingisda dahil sa mga ibang mga mangingisda na ang ginagamit ay dilamita. Dilamita. Na kung saan hindi lamang po sumisira sa mga corals ng ating karagatan. Maging ng mga maliliit na isda na mayroon pa sanang pag-asa o mayroon pa sanang chance na lumaki para maibenta ng maayos o maganda sa merkado. Sa totoo lang mga minamahal kong mga kababayan, nung panahon nga po ni Rodrigo Roa Duterte, kung maalala po ninyo, tinatawag na bantay dagat.
Inalis po yon ni Duterte. Yung bantay dagat, bakit niya inalis? Sige nga, bakit niya inalis? Alam niyo kung bakit? Kaya niya inalis yung bantay dagat dahil gusto niya na maghirap yung ating mga mamamayan. Kung maalala po ninyo, noong panahon po ni Noynoy Aquino, active po ang bantay dagat. No? Na kung saan yung ating bantay dagat ay napapakinabangan po ng mga Pilipinong mga maralita, lalong-lalo na yung mga maliliit na mangingisda. Sapagkat sila po ang nagbabantay, pumoprotekta sa ating mga kababayang mangingisda. Anong ginawa ni Duterte? Inalis niya yung bantay dagat. Anong nangyari? Sino ang naapektuhan? Sino ang nagdusa? Sino ang nalagay sa alanganin? Hindi ba't ang mga mananagat? Hindi ba't ang mga mangingisda? Ngayon, na kailangan ng mga Duterte ng suporta, kailangan ng mga Duterte ng intensyon, kailangan nilang kunin yung simpatya ng taong bayan, magkukunwari na naman sila, gagamitin na naman ni Duterte yung kanyang di umano'y itinayong party list, para daw makatulong at para magkaroon ng boses yung mga mangingisda. Kung hindi ka ba naman kasi tolongges, kung hindi ka ba naman kasi siraulot gago kang Duterte ka, may bantay dagat na pumuprotekta sa mga mangingisdang Pilipino na naaabuso ng mga iligalistang mga mangingisda, inalis mo. Tapos ngayon, magkukunwari ka na naman. Sasabihin mo na naman mayroon kang malasakit sa mga mangingisda. Kung talagang mayroon kang malasakit sa mga maliliit na mga mangingisda, di sana hindi mo inalis yung bantay dagat. Tingnan mo yung Samar. Noong panahon ni Noynoy Aquino, marami sa mga kababayan namin diyan sa Samar ang kumikita ng maganda, nakakahuli ng mga malalaki, sariwang mga isda. Ngayon, bihira na lang silang makakuha o makabingwit ng isda para ibenta. Nang sa ganon ay may maibili silang bigas o ulam man lang na ihahapag nila sa kanilang hapagkainan. Inalis mo. Bakit mo inalis? Kasi wala kang pakialam. Wala kang pakialam sa mga mangingisda. Dahil wala kang puso. Dahil wala kang utak. Wala kang damdamin sa mga maralita. Tapos ngayon, magpapakitang gilas kayo. Tapos ngayon, sasabihin ninyo, kaya kayo magtatayo ng isang party list para makatulong. Sino ba talaga ang niloloko ninyo? Lalong-lalo na tong Chinese na to, itong napanood natin. Aso puto. Ito Chinese na to na nagsalita po dyan, dito po sa ating screen, balita ko, hindi rin to totoong Filipino-Chinese. Gumawa lang din to ng passport katulad ni Alice Goo na tinulungan naman ng mga Duterte. Alam natin yan, basta mga Chino na kumakampi sa mga Duterte, dapat imbestigahan yan. Dahil sigurado ko, lahat yan ay kapareho ni Alice Goo. Mga minamahal kong mga kababayan, pakulo na naman, gumagawa na naman ng pakulo. Gumagawa na naman si Duterte na kunyari siya ay concern. Gumagawa na naman ng kadramahan para akitin ng taong bayan, para paniwalain ng taong bayan na sila ay may damdamin sa mga mahihirap. Kasi alam ni Duterte, mahina na sila eh. Di ba? Mahina na sila at wala nang naniniwala sa kanila. Kaya gagawa sila ngayon ng isang hakbang na ikatutuwa ng ating mga kababayan. Ikatutuwa ng mga taong gusto nilang lokohin. Gusto nilang paniwalain. Alam naman natin ang utak ng mga Duterte. Malademonyo. Malademonyo na kung saan ang diskarte
ay diskarteng maro. Ha? O sa mga nagtatanong, ako po kasi ay nasa aking bukirin. No? Kaya po medyo hindi po tayo nakapag-vlog kahapon dahil nga po sa pag ako po ay nasa bukid, malayo-layo po sa syudad o sa lungsod, minsan po ay walang signal. Kapag ako naman po ay minsan din nalobat, nakalimutan yung aking tawag nito, battery bank ba yon? O anong tawag doon? Charger bank? O power bank? Hindi ko alam kung ano yon, no? Minsan po, pagka wala po tayong load, isa din yun. So, kaya nga higit na kailangan po natin ng suporta ng ating mga taga-subaybay, no? Sa totoo lang, pero ganun pa man, ako po'y nananalangin, ako'y umaasa na isang araw ay mahihipuin ang Diyos para po tayo ay masuportahan, no? Dito po sa ating programa. Pero ganun pa man, patuloy po tayong maghahanap ng paraan para po tayo ay makapaglingkod po sa ating mga kababayan. So sa oras pong ito, mga minamahal kong mga kababayan, para po sa akin, wag po ninyong kagatin yung party list na yan. Dahil sigurado ako, kasi kung tutuusin, dapat nung panahon pa lang ni Digongyo, nandyan na yan Maraming pagkakataon Maraming pagkakataon na dapat yan ay isinulong na ni Duterte. Pero bakit hindi niya ginawa yon? Kasi wala naman talaga siyang concern Ngayon na lang siya nagpapakita na kunyari ay concern, kunyari ay mayroong pagmamahal sa taong bayan, lalong-lalo na sa mga mangingisda, dahil kailangan nila ng simpatya ng mga taong gusto nilang lokohin. Kasi kung titignan ninyo, pag-aaralan nyo pong mabuti, meron naman palang tinayo si Duterte. Kasi ang pagkakaalam ko, hindi pa siya presidente, party list na yan. Party list na yan. Pero bakit hindi niya isinulong? Bakit hindi niya pinagpatuloy? Bakit hindi niya nilatag? Binigyan ng pondo para maging makatotohanan. 'Di ba? Alam nyo, sa nakikita ko, itong party list na to, gagamitin lamang po ito ni Digongyo. Gagamitin lamang po niya ito. Dahil alam niya na hindi na siya paniniwalaan ng mga bilanggo. Dati mga bilanggo yung niloloko niya, na iboto siya Diba? Tapos ang niloloko pa niya yung mga Pilipino. Bibigyan daw ng ganito, lupa. Ano nangyari sa lupa? Walang nangyari. Imbes na magbigay ng lupa, nangamkam ng lupa. Diba? Imbes na bigyan ng magandang tirahan, yung mga kababayan natin na mga maralita, ayun, hinayaan niya na makabili yung mga naglalakihang pogo ng lupain na kung saan nung tinayuan ng mga pogo, yung mga mahihirap, yung mga maralita na kung saan ay nakatira sa squatter, ngayon ay nakatira na lang sa ilalim mismo ng tulay. Kaya sabi ko sa inyo, mga minamahal kong mga kababayan, wag na po kayo lahat po ng mayroong koneksyon sa mga Duterte. Wag nyo pong paniniwalaan yan dahil lahat po yan mga demonyo. Lahat po yan mga mapagpanggap. Lahat po yan ay hindi gagawa ng mabuti. Kaya kung ako po ang tatanungin ninyo, mga minamahal kong mga kababayan, takpan nyo po ang mga tainga ninyo pagka sila ay may mga sinasabi. Ilipat nyo yung yung pag kayo nag-i-scroll, nakikita nyo. Huwag nyong pansinin yan. Lahat yan ay mga pakuluna lamang nila para sila di ba, makaakit na naman. Alam naman natin, lahat ng mga kumakampi sa mga Duterte, mga demonyo rin yan. Iisa lang ang gawain ng mga yan. Iisa lang ang layunin ng mga yan. Lahat yan mapagpanggap at hindi totoo. Kaya Duterte, wag mo nang lokohin. Mangingisda na naman yung aakitin mo, lolokohin mo para makakuha kayo ng simpatya, mga gago. Kung buhay lang si Kaper si Lapid ngayon, pinagmumura kayo mga putang ina ninyo. Ang sinasabi mo, kung hindi ka ba naman kasi bobo, di sana hindi mo tinanggal yung bantay dagat. Dahil si Raulo ka at wala ka naman talagang awa sa mga mangingisda.
Ayun. 'Di ba? Maraming naghirap. Tapos ngayon na gising na ang taong bayan sa katotohanan, ayaw na sa inyo, aakitin na naman ninyo. Mga gago, mga siraulo, mga demonyo. Ha? Kung ano naman pakulo ninyo. So, pero ganun pa man, mga minamahal ko mga kababayan, tayo po ay hindi titigil. Hanggat tayo po ay nandito, tayo po ay nakakapag-vlog, tayo po ay magsasalita, tayo po ay atin pong isisigaw dito yung katotohanan. Atin pong isisiwalat dito yung mga kabulukan ng mga Duterte. Kaya muli po, tulad po ng sinasabi ng iyong lingkod, mabuhay po ang ating inang bayan, mabuhay po ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po.